Oh, Ito isang malaking kapabayaan. Akala ko pa na may matutuwa ka dahil may 19.9 billion tayo. Yun pala, pero yung punto, valid mga punto ni Sir Pita na dapat kasali yung interest, dapat kasali sa kwenta kung magkano makukuha nung kada consumer. Pero baka naman to follow yan, Sir Pete. Sa mga susunod na araw, malalaman na natin kasi may figure din na parang 20 centavos per kilowatt hour ang refund ng mga residential consumers. Okay. Ang inasahan nating mga susunod ay kung magkano pa ang madidiscover nila na sobrang singil, katulad nung nangyari doon sa 2020-043 case na from 13.8 nadagdagan ng 4.8 at nadagdagan pa ng 21 billion. Kaya yung 13.8 naging 40 billion. Yun ang maaari nating asahan dito. Pero yung ating natutunan doon, hindi natin nadama. Hindi tayo nagkaroon ng relief doon. Hindi tayo nagkaroon ng ganong relief. Kaya hinihingin natin dito, dahil meron tayong natutunan, hindi natin naramdaman yung kaginawahan doon sa unang refund. Unang-una, hindi nalaman ng consumers kung magkano talaga yung nararapat na isoldi sa kanya. Kaya hiningi natin noong February 19 pa, sumulat tayo sa ERC at ating hiniling na ang refund ay maging one-time cash basis. Ayan po, yan ang gusto ko, Sir Pete. Matagal ko na po sinasabi yan. Dapat, kumbaga, inalugi tayo dun sa sobrang pagsingil nila. Dahil tayo agad-agad nagbabayad, kesa naman tayo maputulan ng kuryente. O edi dapat ibalik sa atin ng cash din. Tama, dahil hindi naman natin inutal-utal yung ating pagbayad sa kanila. Hindi naman utay-utay. Pag sinabi nila magbayad ka ng 5,000, naghahanap agad tayo ng pambayad ng 5,000 at pag hindi tayo nakapagbayad sa ilang araw lamang makalipas matanggap natin ang bill natin, putol na ang ating servisyo. Oo. Kaya uutang ka. Uutang ka. Talaga maghahanap ka anong kamay ng Diyos ka kukuha ng pambayad mo. Pero sa ngayon, kung sasabihin, ande, magre-refund kami dahil mali ang nasingil namin sa inyo, balik nyo sa akin yung cash ko. Pwede ba yun? Sana yung inaprubahan ng ERC na policy ng Meralco na kapag hindi ka nakapagbayad sa loob ng ilang araw, 3 araw, pagkatapos mong matanggap ang iyong bill, ay puputulang ka agad. Yun ay penalty. Dapat ganun din ng ERC sa Meralco nang makita ka ng mga consumers na protektado sila sa ganitong mga uring sobrang paniningil. Dapat nga sabihin ng Energy Regulatory Commission sa Meralco, binibigyan ka namin ng 7 araw, ibalik mo na yung 19 billion. Kung hindi, dapat ganun. Kung hindi, baka i-recommenda namin tanggalin ang inyong prangkisa. Dapat ganun. Tayo may pananakot sa atin, puputulan ka. Can you imagine puputulan ka ng kuryente? Naglalaho ang liwanag sa buhay mo pag pinutulan ka ng kuryente. Sa Meralco, wala tayong makitang penalty Okay. So ang punto ni Sir Pete, ang dapat kalampagin, ERC. Ayan ang nararamdaman ko sa emosyonal na pahayag ni Pete. Mukhang ERC ang tinitira niya, no? Ipakita ng ERC ang pangil. Kung meron man. Kung meron. Kung may natira. Baka naman na natigpas ng kaunti yung pangil. Sir Pete? Nakakalungkot kasi na hindi natin makita kung paano dapat ipagtanggol ng Energy Regulatory Commission ang mga captive customers, hindi lang ng Meralco, kung hindi sa buong bansa. Dapat maipakita na kung paano na ipinagtatanggol at pinoproteksyonan ang mga electricity consumers dahil yan ang kanilang mandato. Hindi napakaganda yung consumer na lang pero talo sa equation na to. Pag hindi ka nakapagbayad on time, puto lang kuryente mo. Hindi tama yun. Opo. Lahat binigay na natin ang mga benefits para sa Meralco. Hindi natin makita sa consumers. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.